Ang pangalan ko ay Roberto Santos. Ako ay 64 taong gulang. At noong araw na binigyan ako ng anak kong si Miguel ng isang kruise bilang regalo para makapagpahinga. Dapat sana ay alam ko na may masamang dahilan sa likod ng kanyang ngiti. Pero nang bumalik ako sa bahay para kunin ang aking gamot sa high blood pressure na nakalimutan ko, narinig ko si Miguel na nag-uusap sa telepono kasama ang asawa niyang si Clarita. Ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay nagpalamig ng dugo ko. Huwag kang mag-alala, mahal. On-way ticket lang yan. Kapag nasa dagat na siya, madaling gawing aksidente. Walang magdududa sa isang matandang basta-basta na hulog sa tubig. Sa sandaling yon, habang nakatayo sa likod ng pinto ng sarili kong bahay, huminga ako ng malalim at naisip, kung yon ang gusto mo, anak ko, sige, gawin mo. Pero 3 beses kang magsisisi. Dahil ang aking nag-isang anak, ang batang inalagaan ko ng may labis na pagmamahal, ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Kung akala ni Miguel na ang tatay niya ay isang walang kaya ng matanda, malapit na niyang malaman kung gaano siya mali. Ang isang lalaki sa edad ko na nakipaglaban sa buong buhay, nagpalaki ng anak, nawalan ng asawa, nakaligtas sa pagtataksil at pagkabigo, ay hindi madaling sumuko. Kung gusto niyang maglaro ng marumi, ipapakita ko sa kanya kung paano talaga ginagawa yon. Pero una, kailangan kong malaman kung bakit gusto akong patayin ng sarili kong anak. Lahat ay nagsimula 3 araw na ang nakalipas. Nang dumating si Miguel sa bahay ko na may ningning ng ngiti, na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Dala niya ang isang gintong sobre, katulad ng ginagamit ng mga mamahaling travel agency. Anak, sabi niya habang yumakap sa akin ng may kakaibang saya. May magandang sorpresa ako para sa iyo. Matagal kang nagtrabaho ng husto sa buong buhay mo. Nagtiis para sa amin. Kaya kami ni Clarita ay nagdesisyon na bigyan ka ng espesyal na regalo. Nang buksan ko ang sobre at makita ang mga ticket sa cruise, napuno ng luha ang mga mata ko. Isang Caribbean cruise, 7 araw na paglalayag sa malinaw na tubig. Bumibisita sa paraisong isla tulad ng Boracay at Palawan. Iyon ang pangarap kong biyahe na lagi kong iniurong dahil kailangan ang pera para sa ibang bagay. Edukasyon ni Miguel, gastusin sa bahay, mga emergency sa pamilya. Anak, siguradong nagastos to ng malaki. Sabi ko habang tinitingnan ang first class na ticket. Tatay, ang kaligayahan mo ay walang presyo. Sagot ni Miguel ng may malambot na boses na laging natutunaw ang puso ko. Karapat-dapat ka rito at higit pa. Bukod pa rito, kailangan mong makapagpahinga, makalayo sa stress ng lungsod, huminga ng sariwang hangin mula sa dagat. Sa 64 taon ng buhay ko, natutunan kong pagkatiwalaan ang aking instinto. At may isang bagay sa paraan ng pagtingin sa akin ni Miguel, sa paraan na hindi niya ako matagil ng mata, na nagsasabi na may higit pa siyang hindi sinasabi. Pero siya ang anak ko, ang nag-isang anak ko, ang babi na binuhat ko sa buong gabi nang may lagnat siya. Ang batang tinuruan kong maglakad, ang binata na sinuportahan ko sa bawat mahalagang desisyon sa buhay. Kailan ako alis? Tanong ko, na nagpapanggap na may emosyon na hindi ko na lubos na nararamdaman. Bukas na ng umaga. Tatay, lahat ay naayos na. Kailangan mo lang dumating sa pantalan na may dalang bagahe. Si Clarita ang nag-asikaso ng lahat ng detalye. Nang gabing yon, habang nag-iimpake ako ng maleta, hindi ko maalis ang kakaibang pakiramdam. Si Miguel ay naging malayo sa mga nakaraang buwan. Bihirang bumisita, halos hindi tumatawag, at bigla na lang itong marangyang regalo. Napagdesisyonan kong parang paranoia lang ng matanda ang nagpapaduda sa mabuting intensyon ng anak ko. Pagkatapos ng lahat, baka talagang napagtanto niya kung gaano ako nagsakripisyo para sa kanya. At gusto niyang ibalik kahit kaunti ng kabutihang yon. Sa araw ng pag-alis, maaga akong nagising, tinapos ang pag-iimpake, at nang handa na akong umalis, napansin kong nakalimutan ko ang gamot ko sa high blood pressure sa kabinet ng banyo. Bumalik ako sa bahay, maingat na binuksan ang pinto para walang ingay. At yon ang sandali nang marinig ko ang boses ni Miguel na nag-uusap sa telepono sa sala. Clarita, umalis na siya patungo sa pantalan. Hindi, wala siyang hinala. Perpekto ang plano. Ang boses niya ay malamig, kalkulado. Ganap na iba sa malambot na boses na ginagamit niya sa akin. Nanatili akong walang galaw sa likod ng pinto. Pakiramdam na bumubukas ang sahig sa ilalim ko. Ang life insurance ni tatay ay $200,000, tuloy ni Miguel. At kasamang mana sa bahay, hindi bababa sa $300,000 pa yon. Sapat na para mabayaran ang lahat ng utang ko at magsimula ulit. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang sarili kong anak ay pinag-usapan ang kamatayan ko na parang negosyo. Isang malamig at kalkuladong transaksyon. Huwag kang mag-alala, mahal.
Isang lalaki sa edad niya sa dagat. Nangyayari yan. Walang magtatanong ng mahirap na tanong at magiging perpektong pagluluksa. Ang mga anak na nawalan ng ama. Tumulo ang luha sa mukha ko. Pero hindi dahil sa kalungkutan. Ito ay halo ng galit, pagkadismaya, at determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Sa sandaling yon, naintindihan ko na pinalaki ko ang isang halimaw. At kung gusto kong mabuhay, kailangan kong maging mas matalino sa kanya. Umalis ako sa bahay ng tahimik, na nagpapanggap na hindi ko narinig ang kahit ano. Pero ang isip ko ay abala na sa pag-iisip. Kailangan kong makarating sa pantalan. Kailangan kong sumakay sa barkong yon. Pero ngayon ay alam ko na bawat hakbang ay nagdadala sa akin palapit sa panganib. Sa buong biyahe ng taxi, habang pinapanood ang mga kalye ng lungsod ko sa labas ng bintana, hindi ko maiwasang isipin kung paano tayo napunta rito. Ako, si Roberto Santos, ay naglaan ng buong buhay ko para maging perpektong ama. Nag-asawa ako ng maaga sa edad na 20 kay nanay ni Miguel. Nagtrabaho ako bilang accountant sa maliit na kumpanya sa loob ng 15 taon. Nagtitipid ng bawat kusing para maibigay sa pamilya ang pinakamabuting buhay. Nang mamatay ang asawa ko dahil sa cancer, si Miguel ay 12 taong gulang lang. At nagdesisyon akong ang tanging prioridad ko sa buhay ay siguraduhin na magkakaroon siya ng lahat ng kailangan. Iniwan ko ang trabaho para alagaan siya ng full-time. Ibinenta ko ang sasakyan ko. Isinangla ang koleksyon ng relo ko. Ginamit ang lahat ng ipon ko para mabayaran ang pinakamahal na universidad sa lungsod, ang University of the Philippines. Habang ang ibang ama sa edad ko ay lumalabas kasama ang mga kaibigan, naglalakbay, nag-enjoy, nanatili ako sa bahay na gumagawa ng freelance accounting para magkaroon ng dagdag na pera para sa gastusin ni Miguel. Hindi ako nagreeklamo, hindi ko siya siningil kahit ano. Akala ko ay pinalalaki ko ang isang mabuting tao. Isang taong magpapahalaga sa lahat ng ginawa ng tatay niya para sa kanya. Gaano ako katanga. Nang mag-asawa si Miguel kay Clarita 5 taon na ang nakalipas, sobrang saya ko. Akala ko ay magkakaroon na ako ng pamilya na lagi kong pinangarap. Na magkakaroon ako ng manugang na babae, mga apo, mga pamilyang pagtitipon na puno ng pagmamahal. Pero hindi kailanman nagustuhan ni Clarita ang akin. Mula sa unang araw, nakita ko sa mata niya ang paghamak na nararamdaman ng ilang babae sa biyenan, na parang istorbo ako sa kanilang perpektong pagsasama. At si Miguel, ang mahal kong Miguel, ay nagsimulang magbago. Lumalayo ang mga bisita, lumiliit ang mga tawag, mas maraming dahilan. Kapag tinatanong ko ang tungkol sa trabaho niya, nagbibigay siya ng malabong sagot. Kapag tinatanong ko ang tungkol sa plano niya, pinapalitan niya ang usapan. Ngayon, habang nakaupo sa likod ng taxi na yon, naintindihan ko na may mga senyales kahit saan, at pinili kong baliwalain ang mga yon. Tulad ng pagkakataon 6 na buwan na ang nakalipas nang dumating ako sa bahay nila nang walang paunang abiso. At nakita kong nag-aaway si Miguel sa telepono tungkol sa pera. Nagkaba siya nang makita ako. Mabilis na binaba ang telepono. At sinabi na maliit lang na problema sa trabaho. O tulad ng pagkakataon na narinig ko si Clarita na nagsasabi sa kaibigan na kung hindi nakatira ng malapit ang biyena nila, magkakaroon sila ng mas maraming espasyo. Nang banggitin ko yon kay Miguel, sinabi niya na mali ang pagkakaintindi ko, na talagang nagugustuhan ako ni Clarita. Pero minsan, ang mga babae ay nagsasabi ng mga bagay na hindi nila talagang ibig sabihin. Lagi akong nakakahanap ng dahilan para ipagtanggol sila, para bigyang katwiran ang kanilang pag-ugali, para kumbinsihin ang sarili na naglalaro lang ang imahinasyon ko. Pero ngayon, sa katotohanang tumatama sa akin na parang sampal, naintindihan ko na matagal nang pinaplano ito ng anak ko. Hindi ito biglaang desisyon. Ito ay kalkulado, maingat na pinag-isipan, detalyadong plano na may lamig ng isang propesyonal na mamamatay tao. Huminto ang taxi sa harap ng pantalan. Ang cruise ship ay kahanga-hanga. Isang puting higante na 12 palapag na tumataas patungo sa langit na parang lumulutang na gusali. May daan-daang tao na sumasakay na may dalang bagahe, buong pamilya na nasasabik sa bakasyon, mag-asawang nagpupose para sa larawan, mga batang tumatakbo pataas-baba. Lahat sila ay mag-enjoy ng 7 magandang araw sa dagat. Ako, ayon sa plano ng anak ko, hindi na babalik ng buhay. Pero habang hinihila ko ang maleta patungo sa pasukan ng barko, nagsimulang bumuo ang isang ngiti sa aking labi. Si Miguel ay gumawa ng kakilakilabot na pagkakamali sa pamamagitan ng pag-underestimate sa akin. Nagkamali siya sa paniniwalang ang tatay niya ay isang tanga at walang kayang matanda. Ang hindi niya alam ay sa lahat ng taon ng katahimikan, sakripisyo, at tila pagsunod, ako ay nagmamasid, natututo, nag-iimbak ng impormasyon. Hindi ako ang inosenteng lalaki na akala niya.
Nang ibigay ko ang aking dokumento para makasakay, ngumiti sa akin ang attendant ng may propesyonal na kabaitan na ginagamit sa lahat ng pasahero. Ginoo Santos, gaano kasaya? Una mo bang cruise? Sagot ko, pinapanatili ang matamis at marupok na boses na inaasahan mula sa isang lalaki sa edad ko. Regalo ito ng anak ko para makapagpahinga ako. Gaano kagandang anak? Komento ng attendant habang sinusuri ang aking dokumento. Siguradong mamimiss ka niya ng husto sa 7 araw na to. Kung alam lang niya, naisip ko sa sarili ko, kung alam lang niya na ang plano niya ay ito ang huling 7 araw ng buhay ko. Pero habang umaakyat ako sa ampa patungo sa loob ng barko, nabubuo na ang aking sariling estratehiya. May 7 araw ako para magbago mula biktima hanggang mangangaso. 7 araw para mangalap ng ebidensya na kailangan ko. 7 araw para ihanda ang sorpresa na inihanda ko para kay Miguel. Ang aking kwarto ay nasa 8 palapag na may view sa dagat. Maganda ito, elegante, may komportableng kama at maliit na pribadong balkonahe. Binayaran ni Miguel ang pinakamahusay. Malamang na iniisip na mas madaling gawing nawawala ang isang tao mula sa balkonahe kaysa sa loob ng barko. Inilagay ko ang maleta sa kama at umupo sandali para mag-isip. Kailangan ko ng plano, mga kaalyado, at higit sa lahat, ebidensya. Dahil ang pag-aalam sa katotohanan ay isang bagay. Ang makapagpatunay nito ay iba pang bagay. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang isang numero na sinave ko noong mga nakaraang buwan, pero hindi ko pa nagamit. Ito ang numero ni Frank Reyes, isang pribadong investigador na nakilala ko nang may problema ang kapitbahay ko sa dating asawa. Binigyan niya ako ng business card na nagsasabing kung sakaling kailangan ko ng tulong, huwag akong magdalawang isip na tawagan siya. Detective Reyes. Isang malalim na boses ang sumagot pagkatapos ng 3 ring. Hello, ito si Roberto Santos. Nagkita tayo ilang buwan na ang nakalipas sa Hope Community Center. Ang kapitbahay na may problema. Hindi ko alam kung naalala mo ako. Siyempre naalala ko, Ginoo Santos. Paano ko matutulungan? Huminga ako ng malalim bago magpatuloy. Kailangan kitang mag-hear para sa isang napakadelikadong kaso. Sinusubukan akong patayin ng anak ko. May katahimikan sa kabilang linya. Siguro iniisip niyang paranoidong matanda ako na may maliit na problema sa pamilya. Ginoo Santos, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Seryosong akusasyon yan. Lubos akong sigurado. Narinig ko ang anak ko na nagpaplano ng kamatayan ko. Nasa cruise ako ngayon at naniniwala siyang one-way trip lang, to para sa akin. Kailangan mong imbestigahan ang kanyang pananalapi, mga utang, lahat ng makikita mo. At kailangan mo ring tulungan akong mangalap ng ebidensya ng plano niya. Saan ka ngayon? Sa barkong Star of the Sea. Naalis sa kalahating oras patungong Caribbean Islands. Mawawalan ako ng kontak sa loob ng 7 araw. Pero pagbalik ko, kailangan kong magkaroon ng maraming impormasyon tungkol sa anak ko, Miguel Santos. Naintindihan. I-send ko sa iyo ang bank account ko sa text para matransfer mo ang $500 bilang advance. At Ginoo Santos, sabihin mo sa akin isang bagay. Mag-ingat ka ng husto. Kung totoo ang sinasabi mo, nasa tunay na panganib ka. Huwag kang gagawa ng anumang makapagpapahamak sa iyo. Detective, 64 taon na akong nabubuhay sa mundong to. Nakaligtas ako sa kahirapan, pagkawidower, pagpapalaki ng anak na mag-isa, pag-aalay ng buong buhay ko para sa iba. Maniwala ka sa akin, hindi ko hahayaang talunin ako ng sarili kong anak. Pagkatapos magpaalam kay Detective Reyes, umupo ako sa kwarto ko. Nakaramdam ng kakaibang halo ng takot at determinasyon. Nagsimulang gumalaw ang barko ng dahan-dahan, lumalayo sa pantalan. At alam ko na bawat milya na naghihiwalay sa amin sa lupa ay nagdadala sa akin palapit sa sandali na inaasahan ni Miguel na maisasagawa ang plano niya. Pero may isang bagay na hindi alam ni Miguel tungkol sa tatay niya. Hindi ako ang marupok na lalaki na akala niya. Sa lahat ng taon ng tila pagsunod, ako ay nagmamasid, natututo, nag-iingat ng mga sikreto na hindi niya o ni Clarita naisip. Nagdesisyon akong ang una kong gagawin ay galugarin ang barko. Kilalanin ang bawat sulok, bawat labasan, bawat lugar na maaring subukan ng isang tao na saktan ako. Kung susubukan nilang gayahin ang isang aksidente, kailangan kong maging handa sa anumang sitwasyon. Umalis ako sa kwarto at nagsimulang maglakad sa mga koridor ng cruise ship. Kahanga-hanga ito. Mga eleganteng restaurant, casino, tindahan, isang higanteng swimming pool sa upper deck, teatro, library. Parang lumulutang na lungsod na puno ng buhay at kasiyahan. Pero hindi ako roon para mag-enjoy. Nandoon ako para mabuhay. Habang naglalakad ako, pinagmamasdan ko ang mga security camera.
Marami sa halos bawat koridor at pampublikong lugar. Nagpapanatag yon sa akin ng kaunti. Mahirap gawing nawawala ang isang tao sa ganoong lugar na puno ng monitor nang hindi nagdudulot ng hinala. Gayunpaman, napansin ko rin na ang mga pribadong balkonahe ng kwarto ay walang kamera. At ang kwarto ko ay may ganitong balkonahe. Napakatalino ni Miguel sa pagpili ng partikular na kwartong yon. Sa main restaurant, habang kumakain ako ng mag-isa sa isang mesa malapit sa bintana, nagsimulang pagmamasdan ang ibang pasahero. Karamihan ay pamilya na nagbabakasyon, matatandang mag-asawa na nagdiriwang ng anniversary, grupo ng mga kaibigan na nag-enjoy. Lahat sila ay mukhang inosente, normal, masaya. Yon ang sandali nang makita ko siya. Isang lalaki na halos kapareho ng edad ko. Nakaupo ng mag-isa sa kalapit na mesa, nagbabasa ng libro habang kumakain. May pilak na buhok siya, perpektong ayos, at nakasuot ng eleganteng asul na suit. May isang bagay sa postura niya na nagsasabi na siya ay matibay at malayang lalaki. Nagkatinginan kami ng aksidente, at ngumiti siya sa akin nang may kabaitang alam lang ng mga tao sa henerasyon natin. Nagdesisyon akong lumapit. Pasensya na po, sabi ko ng mahina. Pwede po bang makisama sa mesa? Ayaw ko pong kumain ng mag-isa. Sige po, umupo ka. Sagot niya ng may mainit na boses at bahagyang accent na hindi ko matukoy. Ako si Carlos Reyes mula sa Manila. At ikaw? Roberto Santos mula sa Quezon City. Ikinagagala ko po ang pagkakakilala mo, Carlos. Habang nag-uusap kami sa tanghalian, nalaman ko na katulad ng kwento ko, ang kwento ni Carlos sa maraming paraan. Siya ay balo, nagpalaki ng anak ng mag-isa, nagtrabaho sa buong buhay, at ngayon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, gumagawa siya ng isang bagay para sa sarili lang. Pinilit ako ng mga anak ko na magbakasyon. Sabi niya habang umiinom ng kape. Sabi nila oras na para makapagpahinga ako. Ma-enjoy ang buhay. Sa una, ayaw ko, pero sa huli ay pumayag ako. Paeho tayo, sagot ko. Nakaramdam ng agad na koneksyon sa lalaking ito. Ang anak kong si Miguel ang nagbigay nito sa akin bilang regalo. Sabi niya, kailangan ko raw makalayo sa stress ng lungsod. May isang bagay sa paraan ng pagtingin sa akin ni Carlos na nagbigay sa akin ng pakiramdam na mapagkakatiwalaan ko siya. May katalinuhan sa mata niya. Isang karunungan na dumarating lang sa karanasan ng pagiging marami ang nabuhay at natutong magbasa ng tao. Roberto, sabi niya sa akin, binaba ang boses, pwede ba akong magtanong ng personal? Mukha kang nag-alala, tense. Hindi yan ang tipikal na ugali ng isang tao sa pangarap na biyahe. Sa isang sandali, naisip kong sabihin sa kanya ang lahat. Pero naalala ko ang sinabi ni Detective Reyes tungkol sa pagpapahamak sa sarili. Nagdesisyon akong maging maingat. Medyo bago lang po sa akin ang cruise. Lahat ay bago, iba. Siguro medyo kinakabahan ako. Tumango si Carlos ng may pag-unawa. Pero nakita ko sa mata niya na hindi niya lubos na naniwala. Ang lalaking ito ay may karanasan sa pagbabasa sa pagitan ng mga linya. Tingnan mo, Roberto, sabi niya sa akin, bahagyang yumuko patungo sa akin. Hindi tayo magkakilala, pero 62 taon na akong nabubuhay. At natutunan ko kung paano makilala ang isang lalaki na nasa problema. Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, o kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, huwag kang magdalawang isip na hanapin ako. Ang kwarto ko ay 12 oras 47 minuto sa ika-negatibo, 12 palapag. Nakaramdam ako ng init sa dibdib na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Narito ang isang ganap na estranghero na nag-aalok ng higit na tunay na suporta kaysa sa natanggap ko mula sa sarili kong anak sa loob ng maraming taon. Salamat, Carlos. Talaga. At malapit lang ang kwarto mo sa akin. Akin ay 8 oras 47 minuto sa ika-8 palapag. Perpekto. Magiging kapitbahay tayo sa barko. Pagkatapos ng tanghalian, nagdesisyon akong galugarin pa ang cruise. Pumunta ako sa library kung saan may mga computer na may internet access. Limitado at mahal ito, pero maaari akong magpadala ng maikling mensahe. Umupo ako sa harap ng isa at sumulat ng maikling email kay Detective Reyes. Maayos ako. Lalo pang imbestigahan ang mga utang sa sugal ni Miguel. Sa tingin ko yon ang susi sa lahat. May bagong kaalyado ako sa barko. Mag-uupdate ako kapag kaya ko. Roberto. Susunod, pumunta ako sa kasino ng barko. Hindi para magsugal, kundi para magmasid. Gusto kong maunawaan kung paano gumagana ang mundo ng pagsusugal. Anong uri ng utang ang maaring maipon ng isang tao? Kung paano nagiging desperado ang mga tao sa pera na isinasaalang-alang nila ang pagpatay bilang opsyon. Nakita ko ang mga lalaki at babae na nagsusugal ng malaking halaga
na may natural na paraan na parang bumibili lang ng magazine. Nakita ko ang excitement sa kanilang mukha kapag nanalo at ang desperasyon kapag natalo. Nakita ko kung paano ang ilang sugarol ay nasa pababang spiral. Tumatayan ng higit pa sa desperadong pagsisikap na mabawi ang nawala. At noon ko naintindihan na hindi lang isang walang pasalamat na anak si Miguel. Siya ay isang desperadong tao, malamang na may malaking utang, na nakikita ang kamatayan ng tatay niya bilang tanging solusyon sa kanyang problema sa pera. Nang gabing yon, habang kumakain sa main restaurant, nakasalubong ko ulit si Carlos. Sa pagkakataong ito, siya ang lumapit sa mesa ko nang hindi ko inimbita. Roberto, sabi niya sa akin, naupo sa harap ko. Iniisip ko ang usapan natin kaninang hapon. At may sasabihin ako sa iyo. Mukha kang hindi isang taong nagbabakasyon. Mukha kang tumatakbo sa isang bagay o nagpaplano ng isang bagay. Tahimik ako sandali. Tinatasa kung gaano karami ang maaari kong ibunyag sa kanya. Carlos, sabi ko sa wakas, nakaranas ka na ba na matuklasan na ang isang taong lubos mong minamahal ay nagtaksil sa iyo sa pinakamasamang paraan? Lumambot ang mga mata niya. At nakita ko sa mga ito ang isang ningning ng pagkilala. Sagot niya ng simple. Ang business partner ko. Natuklasan kong nagnanakaw siya ng pera sa kumpanya namin sa loob ng maraming taon. Halos mag-bankrupt kami. Ano ang ginawa mo? Ang kailangan kong gawin. Kinolekta ko ang lahat ng ebidensya, kinaharap siya, at sinigurado kong nagbayad siya sa ginawa niya. Pero Carlos, tungkol ito sa anak ko. Huminga ako ng malalim. Si Carlos ay nagpakita na kayang itago ang mahihirap na sikreto ng pamilya at kailangan ko ng kaalyado. Isang taong mapagkakatiwalaan sa mahahalagang 7 araw na to. Carlos, sabi ko, direktang tumingin sa mata niya. Sinusubukan akong patayin ng anak ko. At may 7 araw ako para pigilan siya at patunayan ang plano niya. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Carlos. Hindi ito pagtataka. Hindi ito kawalan ng paniniwala. Ito ay ang tingin ng isang lalaki na nabuhay ng matagal upang malaman na ang pamilya ay maaring magtago ng pinakamadilim na sikreto. Roberto, sabi niya sa akin, binaba ang boses hanggang sa maging bulong. Sabihin mo sa akin ang lahat mula sa simula. Sa susunod na 40 minuto, ikinuwento ko kay Carlos ang buong kwento. Pinag-usapan ko ang regalo ng kruise, ang usapan sa telepono na narinig ko, ang mga utang sa sugal na pinagdudahan ko kay Miguel, ang life insurance at mana na inaasahan niya matatanggap pagkatapos ng kamatayan ko. Si Carlos ay nakinig ng walang pagputol kahit isang beses. Nang matapos ako, tahimik siya sa ilang minuto, pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Roberto, sabi niya sa wakas, seryoso ito. Nasa tunay na panganib ka, pero mukhang may plano ka na. Nagsisimula na, sagot ko. Naghira ko ng pribadong investigador para imbestigahan ang pananalapi ni Miguel. Pero kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng konkretong ebidensya ng intensyon niya. Kailangan ko ng mga saksi. Kailangan ko ng ebidensya na hindi maipagkakaila ng isang hukom. At paano mo iniisip na makukuha mo ang lahat ng yon habang nasa barko ka? Doon ko kailangan ang tulong mo, Carlos. Magkukomunika si Miguel sa akin sa buong biyahe. Tatawagan niya ako, magsisend ng mensahe, na nagpapanggap na nag-aalala siyang anak. Bawat usapan na yon ay magiging pagkakataon para magtaksil siya sa sarili. Tumango si Carlos ng dahan-dahan. Nagsisimulang maunawaan ang pupuntahan ng plano ko. Gusto mong i-record, sabi niya. Eksakto. Pero hindi ko magagawa mag-isa. Kailangan ko ng mga saksi. Kailangan ko ng isang taong makakumpirma sa idinodokumento ko. Isang taong walang emosyonal na koneksyon kay Miguel. Isang taong credible. Bilangin mo ako. Sagot ni Carlos ng walang pag-aalinlangan. Pero Roberto, may isa pang bagay na dapat nating isaalang-alang. Kung talagang nagpaplano si Miguel na gayahin ang isang aksidente sa barkong to, posible na may iba pang kasabwat. Isang tao sa kruise na nagtatrabaho kasama niya. Ang posibilidad na yon ay hindi ko naisip, at nagpalamig ito ng dugo ko. Iniisip mo na maaring binayaran ni Miguel ang isang miyembro ng crew ng barko. Possible. O maaring nag-hire siya ng isang tao na magpapanggap na pasahero. Roberto, kailangan mong maging alerto sa mga darating na araw. Huwag kang magtiwala sa sinuman maliban sa akin. Huwag kang tumanggap ng inumin mula sa estranghero. Huwag kang mag-isa sa mga liblib na lugar, lalo na sa balkonahe mo. Naisip ko na ang balkonahe. Maginhawang lugar, pribado. Eksakto. May mungkahi ako. Bakit hindi mo na lang gawing sa kwarto ko ang pagtulog mo? May suite ako na may sofa bed. Sa ganoon, magkasama tayo, at kung may hanapin ka sa kwarto mo, hindi ka nila makikita. Ang kabutihang loob ni Carlos ay lubos na gumalaw sa akin.
Ang lalaking ito, na nakilala ako ilang oras lang, ay handang isapanganib ang sariling kaligtasan para tulungan ako. Carlos, hindi ko maaring hingin yan sa'yo. Kung may kasabwat talaga si Miguel sa barko, Roberto. Pinutol ako ni Carlos ng matatag. 62 taon na ako. Nagpalaki ako ng 4 na anak at inilibing ang asawa ko. Nagpatakbo ako ng sariling kumpanya sa loob ng 30 taon. Hindi ako natatakot sa isang spoiled na anak na gustong patayin ang tatay niya para sa pera. Bukod pa, dagdag niya ng may nakakalokong ngiti. Matagal nang wala akong kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Nang gabing yon, pagkatapos ng hapunan, tinulungan ako ni Carlos na ilipat ang ilang mahahalagang gamit sa kwarto niya. Mas malaki ito kaysa sa akin. May hiwalay na sala at kwarto at mas malawak na balkonahe. Pero ang pinakamahalaga, may 2 kama na nagpapahintulot sa amin na magbantay sa isa't isa. Habang inaayos namin ang mga gamit ko, nagtanong si Carlos ng detalyadong tanong tungkol kay Miguel, sa personalidad niya, sa mga gawi, sa relasyon nila ni Clarita. Sabihin mo sa akin, Roberto, laging manipulative ba si Miguel, o bago lang to? Lagi siyang matalino, sagot ko, maingat na nag-iisip. Mula pagkabata, alam niya kung ano ang sasabihin para makuha ang gusto niya. Pero akala ko normal lang na katalinuhan ng bata. Hindi ko naisip na maaring maging ganito. At si Clarita, ano ang relasyon nila? Sa una ay mukhang sobrang in love sila. Pero sa mga nakarang taon ay napansin ko ang tensyon. Si Clarita ay laging nagrereklamo tungkol sa pera, na kailangan nila ng mas malaking bahay, mas mahal na bakasyon, mas magandang kotse. At si Miguel ay laging nangangako na magiging mas mabuti ang lahat, na makakakuha siya ng higit na pera. Ngayon alam na natin kung saan manggagaling ang perang yon. Komento ni Carlos ng madilim. Bandang alas negatibo, 1:00 ng gabi. Tumunog ang cellphone ko. Si Miguel. Nagkatinginan kami ni Carlos. Dumating na ang sandali para isagawa ang plano namin. Tandaan mo, bulong ni Carlos habang inihahanda ang sariling phone para mag-record. Pahintulutan siyang magsalita. Pahintulutan siyang magtaksil sa sarili. Huminga ako ng malalim at sinagot. Hello, anak. Tatay. Kumusta ang cruise? Nag-enjoy ka ba? Ang boses niya ay perpektong normal, nag-alala, nagmamahal. Kung hindi ko narinig ang usapan niya kay Clarita, sasampalataya ako na talagang nag-alala siya sa akin. Maganda, anak. Kamangha-mangha ang barko. Comfortable ang kwarto ko. Salamat ng marami sa marangyang regalo na to. Walang anuman, tatay. Karapat-dapat ka rito. Nakakilala ka na ba ng mga bagong tao? Nakikipagkaibigan ka ba? Kakaibang tanong. Bakit mahalaga sa kanya kung nakikipagkaibigan ako? Nakilala ko ang isang mabait na Ginoo, si Carlos. Magkasama kami kumakain. May halos hindi napapansing paghinto bago sumagot si Miguel. Buti naman, tatay. Mahalaga na hindi ka mag-isa. Pero mag-ingat ka rin. Sa mga cruise na to, minsan may mga taong nananamantala sa matatandang pasahero. Tiningnan ako ni Carlos ng malaki ang mga mata. Si Miguel ay nagsimulang magtanim ng duda sa sinumang maaring maging kaalyado ko. Huwag kang mag-alala, anak. Napakaingat ko. Pero sabihin mo nga, kumusta kayo roon? Kumusta si Clarita? Maayos naman, tatay. Si Clarita ay nagpapadala ng yakap. Sabi niya sana nag-enjoy ka ng husto at lubos na makapagpahinga. Gaano kabait? Miguel, pwede ba akong magtanong? Siyempre, tatay. Ano yon? Bakit ngayon mo ako binigyan ng biyaheng to bilang regalo? Ibig sabihin, biglaan at hindi inaasahan. Isa pang paghinto, mas mahaba. Well, kami ni Clarita ay madalas na nag-uusap tungkol sa Yoletili. Napagtanto namin na mukha kang pagod na pagod, stressed, at naisip namin na kailangan mo ng pahinga para makalayo sa lahat sandali. Makalayo sa lahat. Ulit ko, tiningnan si Carlos na sinusulat ang bawat salita. Tatay, minsan kailangan nating lubos na makawalay sa routine, di ba? Siguro nga. Miguel, pwede ba akong mag-confess? Siyempre, tatay. Sa una, medyo nag-guilty ako sa pagtanggap ng ganoong mahal na regalo. Siguradong nagastos ng malaki yon. Tatay, huwag kang mag-alala tungkol diyan. Hindi problema ang pera. Bukod pa, ito ay investment sa kalusugan mo, at walang presyo yon. Sumulat si Carlos sa isang papel at ipinakita sa akin. Tanungin ang tungkol sa return ticket. Miguel, isang simpleng tanong. May kopya ka ba ng return ticket ko? Kasi tiningnan ko ang dokumento ko, at one-way ticket lang ang nakita ko. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Matagal ito na sa isang sandali, ay akala ko nawala ang tawag. Miguel, nandiyan ka pa ba? Tatay,
Pasensya. Si Clarita ay nagsasabi sa akin tungkol sa mga ticket. Huwag kang mag-alala. Naayos na ng travel agency ang lahat. I-enjoy mo lang ang biyahe at kami ang bahala sa detalye. Pero Miguel, gusto kong sigurado na makakabalik ako. Pwede bang i-check mo sa agency bukas at kumpirmahin para sa akin? Tatay, pakikalmahan mo lang ako. Lahat ay perpekto. Wala kang dapat ikabahala. Mag-relax ka lang at mag-enjoy. Yon ang layunin ng biyahe. Siege, anak. Lubos akong nagtitiwala sa iyo. Perpekto, tatay. Mahal kita ng husto. Matulog ka ng mahimbing. Mahal din kita, Miguel. Magandang gabi. Nang ibaba ko ang telepono, tahimik kami ni Carlos sa ilang minuto. Pinoproseso ang narinig namin. Roberto, sabi ni Carlos sa wakas. Napaka-revealing ng usapan na yon. Ang paraan ng pag-iwas niya sa tanong tungkol sa return ticket. Ang paraan ng pagpapanatag sa, yon na huwag mag-alala. Parang sinusubukan niyang panatilihin ka sa estado ng maling seguridad. At ang tanong kung nakikipagkaibigan ako, dagdag ko, parang sinusukat niya kung may mga kaalyado ako, kung may makakaalam kung may mangyari sa akin. Eksakto. Roberto, bukas, kailangan nating pumunta sa opisina ng barko at personal na i-verify ang status ng return ticket mo. Gusto kong makita ng sarili kung ano talaga ang binuok ni Miguel. Kinabukasan ng umaga, maaga kaming nagising ni Carlos na may malinaw na misyon. Pagkatapos mag-almusal sa kwarto niya, para maiwasan ang hindi kinakailangang paglabas sa pampublikong restaurant, direktang pumunta kami sa passenger service office sa ikatlong palapag ng barko. Ang opisina ay elegante na espasyo na may ilang desk na pinamamahalaan ng mga unipormadong empleyado. Lumapit kami sa isang batang babae na nagngangalang Patricia. Ayon sa namitag niya, na sumalubong sa amin ng may propesyonal na ngiti. Magandang umaga po, mga ginoo. Paano ko po matutulungan? Magandang umaga, sagot ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang boses. Kailangan kong i-verify ang kumpletong itinerary ng biyahe ko. Ang pangalan ko ay Roberto Santos, kwarto 847. Mabilis na nagtype si Patricia sa computer at bahagyang kumunot ang no. Ginoo Santos, nakikita ko rito na may 7 araw na cruise kayo sa Caribbean. Pero tumigil siya, tinitingnan ang screen ng may pagkalito. Pero ano? Tanong ni Carlos. Napansin ang pag-alinlangan sa boses ng empleyado. Medyo kakaiba. Nakikita ko na may one-way ticket kayo. Pero walang reservation para sa return flight patungong Quezon City. Normal na kasama sa package namin ang round-trip transportation. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa tiyan. Kahit alam ko ang katotohanan. Ang opisyal na kumpirmasyon ay masakit pa rin. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Carlos, nagpapanggap na kasing kalito ko. Ibig sabihin, pagkatapos ng cruise sa loob ng 7 araw, wala kayong paraan para makauwi. Maaring error lang sa system. O baka iniisip ng bumili ng package na idagdag ang return flight mamaya. Sino ang bumili ng package? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sinuri ulit ni Patricia ang impormasyon. Dito ay binili ito ni Miguel Santos gamit ang credit card sa pangalan niya. Kamag-anak po ba niya? Anak ko po, sagot ko, halo ng kalungkutan at galit. Oh, sigurado po siguro siyang bahala sa return ticket. Pero Ginoo Santos, iminumungkahi ko na makipag-ugnayan kayo sa kanya agad. Dahil madalas mapuno ang flights mula Miami patungong Quezon City, lalo na sa panahong ito. Nagkatinginan kami ni Carlos ng may kahulugan. Patricia, sabi ni Carlos, pwede bang bumili na lang ngayon si Ginoo Santos ng return ticket para siguradong may upuan siya? Siyempre po, tingnan ko ang availability. Nagtype si Patricia ng ilang minuto. May available po sa flight na alis sa Sabado ng 3 oras AM. Araw na matatapos ang cruise. Ang halaga po ay $750. Gusto ko yan, sabi ko agad, kinuha ang credit card ko. Habang pinoproseso ni Patricia ang pagbili, bulong sa akin ni Carlos. Roberto, nakakuha na tayo ng unang piraso ng ebidensya. Sinadya ni Miguel na hindi bumili ng return ticket mo. Ipinapakita nito ang premeditated intent. Nang umalis kami sa opisina, nagdesisyon kaming maglakad sa deck ng barko para makapag-usap ng pribado. Maganda ang araw na may maliwanag na araw at banayad na hangin. Pero hindi ko ma-enjoy ang kahit ano dahil alam ko ang alam ko. Carlos, sabi ko habang naglalakad malapit sa railing. Bawat piraso ng ebidensya na nakukuha natin ay mas lalong sumasakit sa akin. Parang paulit-ulit na natutuklasan na gusto akong patayin ng sarili kong anak. Alam ko, Roberto, pero bawat piraso ng ebidensya ay nagpoprotekta rin sa iyo ng higit pa. Tingnan mo ang ginawa natin. Ngayon ay may return ticket ka na.
At may dokumentadong ebidensya na hindi inaasahan ni Miguel na makakabalik ka ng buhay. Sa sandaling yon, tumunog ang cellphone ko. Isang text message mula kay Miguel. Magandang umaga, tatay. Kumusta ang pagising mo? Matulog ka ba ng mahimbing sa kwarto mo? Ipinakita ko ang mensahe kay Carlos. Sinusuri niya kung nasa kwarto mo ka pa. Sabi niya sa akin. Malamang inaasahan niyang doon ka sa sagot. Nagdesisyon akong subukan ang isang bagay. Sumagot ako, magandang umaga, anak. Matulog ako ng mahimbing. Nasa deck ako, nagpapahinga sa araw. Kamangha-mangha ang barko. Dumating agad ang sagot. Buti naman, tatay. Mag-enjoy ng husto. Na-explore mo na ba ang buong barko? Isa pang kakaibang tanong. Bakit mahalaga sa kanya kung gaano ko na na-explore ang barko? Hindi pa lahat. Malaki ito. Kahapon, nakilala ko ang mga restaurant at kasino. Ngayon, gusto kong makita ang pool at siguro ang spa. Perpekto, tatay. Mag-ingat lang malapit sa railing. Minsan ang mga tao ay nahihilo sa galaw ng barko at maaring mawalan ng balanse. Binasa ni Carlos ang mensahe sa balikat ko at pumutla ang mukha niya. Roberto, bulong niya. Iminungkahi niya kung paano ka mamamatay. Aksidente malapit sa railing. Alam ko, sagot ko. Nakaramdam ng lamig kahit mainit ang araw. Itinatanim niya ang ideya. Inihahanda ang lupa para kapag dumating ang balita sa lupa. Sumagot ako kay Miguel. Huwag kang mag-alala, anak. Napakaingat ko. Malayo ako sa gilid. Yon ang inaasahan ko, tatay. Mahal kita ng husto at gusto kitang makabalik ng ligtas. Ano ang ironya? Si Miguel na nagsasabi ng gusto niyang makabalik akong ligtas ng buhay nang siya mismo ang nagplano na hindi ako makabalik. Sa natitirang bahagi ng araw, mas detalyado naming pinlano ni Carlos ang plano namin. Nagdesisyon kaming kailangan namin ng higit pang ebidensya, higit pang recording, higit pang patunay ng tunay na intensyon ni Miguel. Natukoy din naming mahalaga na malaman kung may iba pang tao sa barko na kasabwat niya. Iminungkahi ni Carlos na pagmasdan ang sinumang miyembro ng crew na nagpapakita ng espesyal na interes sa akin o sinumang pasahero na mukhang nagmamasid sa akin. Sa hapon na yon, habang nasa pool kami, napansin ko ang isang lalaki na humigit kumulang 40 taong gulang na nagmamasid sa amin mula sa bar. Nakasuot siya ng birding shirt at mahabang pantalon. Nakakaiba para sa tabi ng pool. Tuwing tinitingnan ko siya, mabilis siyang tumingin sa ibang lugar. Carlos, bulong ko. Yung lalaki sa bar, yung nakaberde. Mapapansin mo na nagmamasid siya sa atin. Nakikita ko, sagot ni Carlos ng lihim na tumingin. At tama ka, kakaiba ang ugali niya. Subukan natin. Tumayo si Carlos at naglakad sa kabilang panig ng pool na parang pupunta sa banyo. Nanatili ako sa lugar ko na nagmamasid sa lalaki. Totoo nga, ang mga mata niya ay sumusunod sa akin sa buong oras. Ganap na binabalewala si Carlos. Nang bumalik siya, kinumpirma niya ang alam ko na. Roberto, talagang nagmamasid siya sa iyo partikular. Pag-alis ko, hindi niya ako pinansin. Nakatutok ang mata niya sa iyo. Ano ang gagawin natin? Magiging mas matalino tayo sa kanila. Sagot ni Carlos ng may determinasyon. Bukas, kakausapin natin yung lalaki. Pero sa ligtas na paraan. Gagawin nating magtaksil siya sa sarili. Tulad ng ginagawa natin kay Miguel. Nang gabing yon, habang kumakain kami sa kwarto ni Carlos, para maiwasan ang paglabas sa pampublikong restaurant, tumunog ulit ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito, si Clarita. Hello, Roberto. Kumusta ka? Si Clarita ito. Kumusta ang cruise? Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na direktang tumawag sa akin si Clarita. Ang boses niya ay sa pilitang masaya. Hello, Clarita. Ano ang sorpresa na tumawag ka? Maganda ang cruise. Salamat ng marami. Buti naman. Roberto, sinabi sa akin ni Miguel na nag-usap kayo kahapon at masaya ka raw. Nagbibigay yon ng kapayapaan sa amin. I-activate ni Carlos ang recording sa kanyang phone. Nag-enjoy ako ng husto. Kahit may tanong ako, Clarita. Kahapon, pumunta ako sa opisina ng cruise at sinabi nila na wala akong return ticket. Alam mo ba ang tungkol diyan? May mahabang paghinto bago sumagot si Clarita. Oh, Roberto, kakaiba yon. Si Miguel ang nag-asikaso ng lahat ng detalye. Siguro error lang sa system. Pero huwag kang mag-alala, bahala kami yan. Sigurado ka ba? Kasi binili ko na ang sarili kong ticket para makasiguro. Isa pang paghinto. Binili mo na ang return ticket mo, Roberto. Hindi mo kailangang gawin yon. Bahala kami yan. Natakot lang ako na maiwan sa Miami nang walang paraan makauwi. Siyempre.
Naku, naiintindihan ko ng husto. Well, Roberto, pabayaan kitang mag-enjoy pa. Magkita tayo pagbalik mo. Clarita, bago mo ibaba, pwede ba akong magtanong? Sabihin mo nga, bakit niyo ako binigyan ng biyaheng to bilang regalo? Sinabi sa akin ni Miguel na nag-uusap kayo tungkol sa akin. Pero hindi niya ipinaliwanag kung ano ang eksaktong dahilan. Well, lately napansin namin na pagod ka, Roberto. Stressed. At naisip namin na kailangan mo ng pahinga na matagal. Matagal na pahinga. Alam mo, makalayo sa lahat sandali. Minsan kailangan nating lubos na makawalay sa daily routine. Parehong salita na ginamit ni Miguel na parang nag-rehearse sila ng sagot. Naiintindihan ko. Well, salamat ng marami sa pag-aalala nyo sa akin. Walang anuman, Roberto. Mag-ingat ka at i-enjoy ang bawat sandali. Nang ibaba ko, nagkatinginan kami ni Carlos ng walang salita. Roberto, sabi ni Carlos sa wakas, mas revealing pa ang usapan na to kaysa kahapon kay Miguel. Malinaw na kasabwat si Clarita sa plano. Ang paraan ng paggaba niya nang sabihin mong binili mo na ang return ticket. Parang sinira mo ang isang bagay na pinlano nila. Sa ikatlong araw ng kruise, nagdesisyon kaming oras na para harapin ni Carlos ang lalaking naka-birding shirt na nagmamasid sa akin. Pero gagawin namin ito ng matalino sa pampublikong lugar kung saan ligtas kami. Pagkatapos ng almusal, bumaba kami sa kasino ng barko. Perpektong lugar ito na puno ng tao. May maraming security camera at malapit sa crew ng barko. Si Carlos ang nagbalangkas ng brilyanteng plano. Roberto, ipinaliwanag niya sa akin habang naglalakad patungo sa kasino. Upo ako sa poker table malapit sa entrance. Ikaw ay upo ng mag-isa sa isa sa slot machine. Kapag lumitaw yung lalaki, dahil sigurado akong lilitaw siya, gagawin mong medyo lasing ka, na parang marami kang nainom sa almusal. Bakit? Para maging confident siya. Para isipin niyang vulnerable ka. Ang mga mandaragit ay laging umaatake kapag iniisip nilang mahina ang biktima. Kung talagang kasabwat siya ni Miguel, gagamitin niya ang pagkakataong to para lapitan ka. Perpekto ang plano. Halos 20 minuto pa lang ako naglalaro sa slot machine. Nagpapanggap na bahagyang natitinag at nag-uusap sa sarili na parang nahihilo sa dagat nang makita ko ang lalaking naka-birding shirt na lumalapit. Sa pagkakataong ito ay nakasuot siya ng dilaw na shirt. Pero tiyak na siya yon. Matangkad, itim ang buhok, humigit kumulang 40 taong gulang. Na may ngiti na sinusubukang maging friendly, pero nagbibigay ng lamig sa akin. Pasensya po, Ginoo, sabi niya sa akin, lumalapit sa machine ko. Ayos lang po ba kayo? Mukha kayong pagod. Oh, sagot ko, bahagyang pinapahina ang mga salita. Siguro marami akong nainom na mimosa sa almusal. Ang bakasyon na to ay nakakabaliw. Ngumiti siya at nakita ko sa mata niya na nahulog siya sa bitag. Una mo ba to sa cruise? Tanong niya. Naupo sa machine sa tabi ko. Regalo ito ng anak ko. Sabi niya, kailangan ko raw makapagpahinga. Binigay ko ang eksaktong impormasyon na alam kong gusto niyang marinig. Gaano kagandang anak? At saan siya ngayon? Nasa cruise din ba siya? Hindi. Nanatili siya sa Quezon City. Para sa akin lang to. Espesyal na regalo para makapagpahinga ng lubos. Tumango ang lalaki, at nakita ko kung paano kumislap ang mga mata niya sa impormasyong yon. Well, kailangan mong sulitin ito. Na-explore mo na ba ang buong barko? Halos lahat. Kahapon, nasa upper deck ako nanonood ng sunset. Maganda, pero medyo nakakatakot na malapit sa tubig. Nakakatakot? Bakit? Oh, clumsy ako, sabi ko, tumatawa na parang talagang lasing. Lagi akong natatakot na lumapit ng husto sa railing. Sa galaw ng barko, madaling mahulog. Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Parang nakatanggap siya ng napakahalagang impormasyon. Tama kang mag-ingat, sabi niya nang may boses na ngayon ay mas kalkulado. Lalo na sa gabi. Madulas ang deck dahil sa moisture ng dagat. Talaga? Ay, naku. Well, mas mabuti sigurong manatili na lang ako sa kwarto pagkatapos ng hapunan. Anong palapag ang kwarto mo? Doon ang tanong na hinihintay namin. Sa ikawalong palapag, 847. Maganda ang balkonahe, pero tulad ng sinabi ko, natatakot ako na lumampas ng husto. Ngumiti ang lalaki ng paraan na nagpalamig ng dugo ko. Well, Ginoo, ikinagagalak ko ang pagkakakilala mo. Sana masulit mo ang natitirang cruise. Tumayo siya at mabilis na umalis. Mula sa posisyon ko, nakita kong diretso siyang pumunta sa public phones ng barko. Si Carlos ay nagmamasid sa buong usapan mula sa poker table niya. Nang umalis ang lalaki, tumayo rin siya at lihim na sinundan siya.
15 minuto pagkatapos, bumalik si Carlos sa akin ng may urgenteng ekspresyon. Roberto, kailangan nating mag-usap agad ng pribado. Mabilis kaming umakyat sa kwarto niya at isinara ni Carlos ang pinto ng may lock. Roberto, tumawag agad ang lalaki pagkatapos kausapin ka. Hindi ko narinig ang buong usapan, pero malinaw kong narinig ang mga salitang to. Nasa 847 siya, ikawalong palapag na may balkonahe. Sabi niya natatakot siyang lumapit sa railing. Perpekto para sa kailangan natin. Pakiramdam ko ay nawalan ng hangin ang baga ko. Carlos, sigurado ka ba sa narinig mo? Lubos, Roberto. Talagang kasabwat siya ni Miguel. At ngayon ay alam niya kung saan ka matatagpuan at kung ano ang pinakamabuting paraan para gawing aksidente ang kamatayan mo. Umupo ako sa sofa ng kwarto. Nararamdaman ang bigat ng katotohanan na bumabagsak sa akin na parang avalanche. Ano ang gagawin natin ngayon kung may tao si Miguel rito at alam na niya kung paano niya ako papatayin? Mauuna tayo sa kanila, sagot ni Carlos ng may determinasyon na nagpapanatag sa akin. Roberto, hindi ka natatapak sa kwarto mo sa natitirang biyahe. Mananatili ka rito sa akin kung saan ligtas ka. Pero higit sa lahat, mag-set up tayo ng bitag. Anong kleseng bitag? Bukas ng gabi ay ang Captain's Gala Party. Lahat ay nasa main hall hanggang hating gabi. Yon ang perpektong gabi para subukan ng isang tao na pumasok sa kwarto mo o maghintay sa balkonahe mo. Carlos, hindi ko gagamitin ang buhay ko bilang pain. Hindi mo kailangan. Pero gagamitin natin ang pagkakataong o para mahuli ang lalaking yon ng red-handed. Ipaalam natin sa security ng barko. Magse-set up tayo ng bitag at makakakuha tayo ng hindi may kakaila na ebidensya ng nangyayari. Sa hapon na yon, habang pinaplano namin ang estratehiya, tumunog ulit ang cellphone ko. Si Miguel, pero sa pagkakataong ito ay iba ang boses niya, mas kinakabahan. Tatay, kumusta ka? Nag-enjoy ka ba sa cruise? Maayos, anak. Bawat araw ay bagong pakikipagsapalaran. Matulog ka ba ng mahimbing sa kwarto mo? Walang problema sa ingay o ano? Napaka-espesipikong tanong, na parang sinisigurado niyang ginagamit ko pa ang kwarto ko. Hindi, anak. Matulog ako ng perpekto. Tahimik ang kwarto ko. Buti naman, tatay. Bukas ay Huwebes, di ba? May espesyal ka bang plano? Sa tingin ko bukas ang Captain's Gala Party. Magiging elegante yon. Oh, maganda ang mga party na yon. Pupunta ka ba? Siyempre. Handa na ang green suite ko. Perpekto, tatay. Mag-enjoy ng husto. Anong oras karaniwang natatapos ang mga party na yon? Isa pang napaka-espesipikong tanong. Si Miguel ay nangongolekta ng impormasyon tungkol sa schedule ko. Hindi ako sigurado. Siguro huli, pagkatapos ng hating gabi. Well, pagkatapos, diretso ka sa kwarto mo para magpahinga. Huwag kang maglakad-lakad sa deck sa gabi. Maaaring mapanganib. Tiningnan ako ni Carlos ng malaki ang mga mata. Si Miguel ay binigyan ako ng espesipikong tagubilin na pumunta diretso sa kwarto ko pagkatapos ng party. Ang eksaktong lugar kung saan maghihintay ang isang tao sa akin. Huwag kang mag-alala, anak. Diretso ako sa kwarto ko pagkatapos ng party. Perpekto, tatay. Mahal kita ng husto. Matulog ng mahimbing. Nang ibaba ko, tahimik kami ni Carlos sa ilang minuto. Roberto, sabi niya sa wakas, kinukumpirma ng usapan na yon ang lahat. Alam ni Miguel kung kailan ang atake. Malamang siya mismo ang nagsabi sa lalaking yon na bukas ng gabi pagkatapos ng gala party. Mag-isa ka sa kwarto mo. Carlos, natatakot ako. Ang planong to ay nagiging tunay na, mapanganib na. Alam ko, Roberto, pero malapit na rin tayo sa pagkakaroon ng lahat ng ebidensya na kailangan natin. Isa pang gabi at magkakaroon tayo ng sapat na ebidensya para makulong si Miguel habang buhay. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Bawat ingay sa halway ay nagpapatalon sa akin. Bawat galaw ng barko ay nagpapaalala sa akin kung gaano ako kahina sa gitna ng karagatan. Pero nakaramdam din ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Isang panloob na lakas, isang mabangis na determinasyon na hindi sumuko. Ganap na in-underestimate ni Miguel ang tatay niya. Nagkamali siya sa paniniwalang ako ay walang kayang matanda na madaling sumuko. Bukas ng gabi, matutuklasan niya kung gaano siya mali. Sa Huwebes ng umaga, isinagawa namin ni Carlos ang pinakamahalagang bahagi ng plano namin. Kailangan naming makipag-ugnayan sa security ng barko nang hindi inaalerto ang lalaking nagmamasid sa akin. At kailangan naming gawin ito sa paraan na seryoso silang kukunin kami. Iminungkahi ni Carlos na direktang pumunta kami kay Captain Juan Perez. Bilang dating negosyante,
Alam niya na ang pagpunta diretso sa pinakamataas na awtoridad ang pinakamabuting paraan para marinig kami. Roberto, ipinaliwanag niya habang naghahanda kami. Ang mga kaptain ng cruise ship ay sinanay para harapin ang lahat ng uri ng sitwasyon, kidnapping, pagnanakaw, pagtatangka ng pagbatay. Alam niya kung ano ang gagawin. Sa 9:00 ng umaga, nagpakita kami sa opisina ng kaptain. Siya ay isang lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang na may kulay-abo na buhok at presensya na agad na nagbigay ng respeto at tiwala. Mga Ginoo, ako si Kaptain Juan Perez. Paano ko matutulungan? Si Carlos ang nag-umpisa. Kaptain, may napakaseryosong sitwasyon kaming i-report. Si Ginoong Roberto Santos ay binabantayan ng isang suspicious na lalaki. At may dahilan kaming maniwala na nasa panganib ang buhay niya. Inanyayahan kami ng kaptain na umupo at nakinig ng mabuti habang ikinukwento namin ang buong kwento. Ipinakita namin sa kanya ang recordings ng mga tawag kay Miguel at Clarita. Ipinaliwanag namin ang one-way ticket at detalyadong inilarawan ang lalaking sumusunod sa akin. Ginoo Santos, sabi ng kaptain nang matapos kami, napakaseryoso nito. Kung totoo ang sinasabi niyo, pinag-usapan natin ang premeditated na pagtatangka ng pagpatay sa barko ko. Kaptain, sagot ko, naiintindihan ko na mukhang hindi ka panipaniwala. Pero bawat piraso ng ebidensya na nakalap namin ay tumuturo sa parehong konklusyon. Hindi ito mukhang hindi ka panipaniwala sa akin. Sagot ng kaptain ng seryoso. 20 taon na akong naglalayag, at nakita ko ang lahat. Ang kasakiman ay maaring magdala sa mga tao sa hindi maisip na bagay, kahit sa sariling pamilya. Yumuko si Carlos pasulong. Kaptain, may plano kami para mahuli ang lalaking yon ng red-handed ngayong gabi sa gala party. Pero kailangan namin ng tulong mo at ng kooperasyon ng security team mo. Nakinig ang kaptain sa aming plano ng detalyado. Risky ito, pero matalino. Pupunta ako sa gala party ayon sa plano. Pero sa halip na pumunta sa kwarto ko pagkatapos, magtatago ako kasama si Carlos. Samantala, babantayan ng security ng barko ang kwarto ko at paligid nito para mahuli ang suspicious na lalaki kung susubukan niya ang anumang bagay. Magandang plano, aminado ng kaptain. Pero magdadagdag kami ng ilang modification para siguradong ligtas ka ng lubos. Ipinaliwanag niya na mag-i-install sila ng karagdagang kamera malapit sa kwarto ko, na magkakaroon ng security agents na magpapanggap na pasahero sa mga kalapit na koridor, at bibigyan ako ng panic device na maaari kong i-activate kahit saan sa barko. Ginoo Santos, sabi ng kaptain bago kami umalis, gusto kong malaman mo na mula sa sandaling ito, nasa opisyal na proteksyon ka na ng barkong ito. Hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang anumang habang nasa responsibilidad ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga araw na yon, talagang nakaramdam ako ng ligtas. Ang natitirang bahagi ng araw ay dahan-dahang lumipas. Nanatili kami ni Carlos sa kwarto niya. Paulit-ulit na binabalik-balik ang plano. Siguradong handa kami sa anumang mangyari. Sa 5:00 ng hapon, nagsimulang mag-ayos para sa gala party. Mahalaga na magmukha akong normal, na hindi magbigay ng anumang senyales na alam ko ang nangyayari. Isinuot ko ang pinakaeleganteng green suit ko. Maingat na inayos ang buhok, at naghanda na parang talagang nasasabik ako sa party. Si Carlos ay nakasuot ng magandang golden suit na nagpapasophisticated at confident sa kanya. Roberto, sabi niya sa akin habang tinatapos namin ang paghahanda. Ngayong gabi magbabago ang lahat. Bukas ng umaga ay malaya ka na kay Miguel habang buhay, at siya ay haharap sa konsekwensya ng kanyang mga aksyon. Ang gala party ay kamangha-mangha. Ang main hall ng barko ay ginawang lumulutang na palasyo na may eleganteng dekorasyon, live music, at mesa na puno ng masasarap na pagkain. May daan-daang pasahero na nakaeleganteng damit na sumasayaw, tumatawa, nag-enjoy sa gabi. Pero hindi ko ma-focus ang kagandahan ng party. Ang mga mata ko ay patuloy na naghahanap ng lalaking nakakulay na shirt. Sinusubukang makita siya sa karamihan. Nakita ko siya malapit sa bar. Sa pagkakataong ito ay nakasuot ng puting shirt at itim na suit. Mukhang nakaayos para sa okasyon. Pero ang mga mata niya ay nakatutok sa akin. Sinusundan ang bawat galaw ko. Kami ni Carlos ay sumayaw, kumain, nag-usas sa ibang pasahero. Nagpapanggap na normal na gabi ng bakasyon. Pero sa loob ay pareho kaming nagbibilang ng minuto hanggang maisagawa ang plano namin. Sa 11:30 ng gabi, nagdesisyon akong oras na para gumalaw. Lumapit ako kay Carlos at bulong. Oras na. Alis ako sa main hall na parang pupunta sa kwarto ko. Maghintay ka ng 5 minuto at sundan mo ako. Umalis ako sa main hall. Naglalakad ng dahan-dahan na parang pagod pagkatapos ng mahabang gabi ng party.
Kinuha ko ang elevator, patungong ikawalong palapag kung saan ang kwarto ko. Pero sa halip na pumunta sa kwarto ko, mabilis akong naglakad patungo sa emergency stairs na patungong ika-negatibo, 12 palapag. Mula sa stairs, makikita ko ang koridor patungo sa kwarto ko. Walang tao, tanging ang nightlights ng barko ang nag-iilaw. Dumating si Carlos pagkatapos ng 5 minuto at magkasama kaming nagtago sa stairs. Nagmamasid sa koridor ko sa maliit na bintana. May nakikita ka ba? Bulong niya. Wala pa, pero sigurado akong lilitaw siya. Hindi kami naghintay ng matagal. Sa alas negatibo 12, 15, nakita namin ang isang figura na lihim na gumagalaw sa koridor. Ito ang lalaking nakaputing shirt, pero ngayon ay nakasuot ng itim na guwantes at may hawak na bagay na hindi ko makilala. Diretso siyang pumunta sa kwarto ko at tumigil sa harap ng pinto. Kumuha siya ng isang bagay mula sa bulsa, malamang lockpicking tools, at nagsimulang magtrabaho sa pinto. Carlos, bulong ko. Pumasok siya sa kwarto ko. Kailangan nating i-alarm ang security ngayon. Agad na inactivate ni Carlos ang panic device na ibinigay sa amin ng kaptain. Maliit na pulang ilaw ang nagsimulang kumislap. Nagpapadala ng silent signal sa security team. Nagtagumpay siyang buksan ang pinto ng kwarto ko at pumasok. Mula sa posisyon namin, makikita naming may maliit na flashlight siya at sinisiyasat ang kwarto. 3 minuto pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang mga security agent ng barko sa koridor. Tahimik silang gumalaw, kinubkob ang kwarto ko mula sa magkabilang panig. Bigla, lumabas ang lalaki mula sa kwarto ko at nagdiretso sa balkonahe. Patuloy kaming nagmamasid sa kanya sa mga bintana ng koridor. Sinisiyasat niya ang railing ng balkonahe na parang eksaktong pinaplano kung paano gawing aksidente ang kamatayan ko. Doon na kumilos ang security ng barko. 3 agent ang pumasok sa kwarto ng sabay. Kinubkob ang lalaki bago pa siya makariyak. Mula sa posisyon namin sa stairs, narinig namin ang kaguluhan ng dakpin siya. Sumisigaw siya, iginiit na nagkamali siya ng pagpasok, na mali ang kwarto. Pero nang halughugin ang bulsa niya, nakita nila ang maliit na bote na may likido, lockpicking tools, at pinaka-incriminating sa lahat, isang cellphone na may text messages mula kay Miguel. Kami ni Carlos ay bumaba sa ikawalong palapag kung saan si Kaptain Juan ay nangangasiwa na sa sitwasyon. Ginoo Santos, sabi ng kaptain, nahuli namin ang umaatake sa yo at nakakita kami ng napaka-interesanteng ebidensya. Ipinakita niya sa akin ang cellphone ng lalaki. May ilang mensahe mula kay Miguel na may espesipikong tagubilin. Maghintay hanggang pagkatapos ng hating gabi. Gawin mong parang nahulog siya sa balkonahe ng aksidente. Siguraduhin na walang senyales ng laban. Nakaramdam ako ng halo ng ginhawa at katakutan. Ginhawa dahil buhay at ligtas ako. Katakutan dahil may huling kumpirmasyon na binayaran ng sarili kong anak ang isang tao para patayin ako. Kaptain, tanong ko nang nanginginig ang boses. Ano ang mangyayari ngayon? Ngayon, Ginoo Santos, ang lalaking to ay formal na arestado pagdating natin sa pantalan bukas. At magkakaroon ka ng lahat ng ebidensya na kailangan para idemanda ang anak mo sa pagtatangka ng pagpatay. Ang Biyernes ng umaga ay ang pinakamahaba sa buhay ko. Pagkatapos arestuhin ang lalaking hinier ni Miguel, kami ni Carlos ay nagpuyat sa kwarto niya. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. Iniutos ni Kaptain Juan na manatili ang detainee sa security cell ng barko hanggang makarating tayo sa pantalan. Roberto, sabi sa akin ni Carlos habang umiinom ng kape sa alas negatibo 3:00 ng madaling araw. Napagtanto mo ba ang ginawa natin? Hindi lang natin nailigtas ang buhay mo, kundi ngayon ay may hindi may kakaila na ebidensya tayo para makulong si Miguel. Alam ko, sagot ko, nakaramdam ng kakaibang halo ng tagumpay at malalim na kalungkutan. Pero Carlos, natuklasan ko rin na ang nag-iisang anak ko, ang batang pinalaki ko ng may labis na pagmamahal, ay talagang gusto akong patayin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi rito. Makakabawi ka dahil mas malakas ka kaysa sa inakala ni Miguel, at dahil ngayon ay magkakaroon ka ng pagkakataon na mabuhay ng malaya mula sa kanyang manipulasyon at kalupitan. Sa alas negatibo 6:00 ng umaga, tumawag si Detective Reyes mula sa Quezon City. Nagtrabaho siya buong gabi na imbestigahan ang pananalapi ni Miguel. Ginoo Santos, sabi niya ng may excited na boses. Nakita ko ang eksaktong hinahanap natin. Ang anak mo ay may utang sa sugal na higit $200,000 sa mapanganib na loan sharks. Pero hindi lang yon. Ano pa ang nakita mo? Si Miguel ay nagpalsipika ng pirma mo sa mga bank document sa loob ng maraming buwan. Ginamit niya ang bahay mo bilang kolateral para sa ilang loan nang walang alam mo. Kung namatay ka, manmana siya ng lahat at makakabayad ng utang niya. Pero Roberto,
may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Sabihin mo, si Clarita ay lubog din sa utang. May overdue credit cards, siya na higit $50,000. Pareho silang desperado sa pera. At ang kamatayan mo ang tanging solusyon na nakita nila. Bawat bagong revelasyon ay parang punyal sa puso. Hindi lang si Miguel, kundi si Clarita rin ang nagplano ng kamatayan ko para sa pera. Detective Reyes, ano ang kailangan nating gawin ngayon? Pagbalik mo sa Quezon City bukas, diretso tayo sa police station. Sa lahat ng ebidensya na mayroon tayo, arestado agad sina Miguel at Clarita. Pagkatapos magpaalam, umupo ako ng tahimik ng matagal. Si Carlos ay iginalang ang pangangailangan ko na iproseso ang lahat ng narinig ko. Sa wakas, nagdesisyon akong oras na para gawin ang isang bagay na matagal ko nang inyurong. Tawagan si Miguel. Carlos, sabi ko, gusto kong tawagan si Miguel ngayon. Gusto kong marinig ang boses niya kapag sinabi ko na alam ko ang lahat ng ginawa niya. Sigurado ka ba, Roberto? Mapanganib to. Kung malaman niyang nabigo ang plano niya. Wala akong pakialam sa panganib. Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong magpanggap na inosenteng tatay na walang alam. Gusto kong malaman niya na ang tatay niya ay hindi ang tangang matanda na akala niya. Ideal ko ang numero ni Miguel. Sinagot niya sa ikalawang ring. Tatay, ano ang sorpresa? Kumusta ang pagising mo? Matulog ka ba ng mahimbing pagkatapos ng party? Ang boses niya ay sa pilitang masaya tulad ng dati. Pero ngayon ay naririnig ko ang kasinungalingan sa bawat salita. Hello, Miguel. Matulog ako ng mahimbing. Pero may sasabihin akong napaka-interesante na nangyari kagabi. Ano ang nangyari, tatay? Well, pagkatapos ng party, nang bumalik ako sa kwarto ko, nakita ko ang isang lalaki na sinusubukang pumasok sa kwarto ko. Naniniwala ka ba? May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang lalaki. Anong kleseng lalaki? Isang lalaki na humigit kumulang 40 taong gulang. Aestado siya ng security ng barko. At alam mo kung ano ang pinakakakaiba, Miguel. Ano, tatay? Nang halughugin ang phone niya, nakita nila ang mga mensahe mula sa iyo. Mga mensahe kung saan binigyan mo siya ng tagubilin kung paano ako patayin at gawing aksidente. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Matagal ito na akala ko ay ibinaba niya ang telepono. Miguel, nandiyan ka pa ba? Tatay, sabi niya sa wakas ng ganap na ibang boses, malamig at kalkulado. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Impossible yon. Impossible, Miguel. May recordings ako ng lahat ng usapan natin sa telepono. May ebidensya ako na hindi mo binili ang return ticket ko. May patunay ako na nag-hire ka ng killer. At ang detective na hiner ko ay may ebidensya ng lahat ng utang mo sa sugal at ang mga fraudulent loan na kinuha mo gamit ang bahay ko. Isa pang mahabang katahimikan. Nag-hire ka ng detective, tatay. Nabaliw ka ba? Hindi, Miguel. Nagiging matalino ako sa unang pagkakataon sa buhay ko. Itinigil ko ang bulag na pagtitiwala sa iyo at sinimulang gamitin ang utak ko. Tatay, sa tingin ko ang stress ng biyahe ay nakakaapekto sa iyo. Nagsasabi ka ng mga bagay na walang sense. Walang sense, Miguel. Nabigo ang plano mo. Aestado ang lalaking hiner mo. Buhay ako. At bukas pagdating ko sa Quezon City, ikaw ang arestado sa pagtatangka ng pagpatay. Tatay, pakikalmahan mo. Pag-uwi mo, mag-uusap tayo ng mahinahon. Naguguluhan ka lang. Hindi ako naguguluhan, Miguel. Nadismaya ako. Nawalan ako ng pag-asa. Malungkot ako sa pagpapalaki ng isang anak na mas pinahalagahan ang pera kaysa sa buhay ng sariling tatay. Pero hindi ako naguguluhan. At huwag mo na akong tawaging tatay mula ngayon. Sabi ko nang may katatagan na hindi ko alam na mayroon ako. Ang tatay ay isang taong iginagalang, minamahal, pinoprotektahan. Ikaw ay nakita mo lang ako bilang hadlang sa pagitan mo at ng pera ko. Pakinggan mo ako ng mabuti, Miguel. Pagdating ko sa Quezon City bukas, ibibigay ko ang lahat ng ebidensya sa police station. Magte-testify ako laban sa iyo. At sisiguraduhin kong gugulin mo ang natitirang buhay mo sa kulungan na iniisip ang ginawa mo sa lalaking nagbigay sa iyo ng buhay. Tatay, hindi mo yan magagawa. Ako ang anak mo. Ang anak ay hindi sumusubok na patayin ang tatay. Halimaw. Ibinaba ko ang telepono. Yakap ako ni Carlos habang tumutulo ang luha sa mukha ko. Hindi lang luha ng kalungkutan. Luha ito ng kalayaan, galit, ginhawa, sakit. Parang lahat ng damdamin mula sa mga nakaraang araw ay lumalabas sa akin ng sabay-sabay. Roberto, sabi sa akin ni Carlos ng mahina, ang ginawa mo ay nangangailangan ng kamanghamanghang tapang. Hindi yon ang katapusan ng isang relasyon.
Iyon ang simula ng bagong Roberto. Isang lalaki na hindi nahahayaang abusuhin ang kabutihang loob niya. Ang natitirang bahagi ng araw ay ginugol namin sa paghahanda para sa pagbalik sa Quezon City. Tinulungan kami ni Captain Juan na ayusin ang lahat ng ebidensya, ang recordings ng mga usapan sa telepono, security reports, witness statements, mga larawan ng arestadong lalaki, at ang mga bagay na natagpuan sa kanya. Ginoo Santos, sabi sa akin ng kaptain bago ang hapunan. Gusto kong malaman mo na sa 20 taon ko ng paglalayag. Hindi pa ako nakakita ng lalaki na nagpakita ng ganoong tapang at determinasyon tulad ng ipinakita mo sa linggong to. Ganap na in-underestimate ng anak mo ang sariling tatay. Nang gabing yon, ang huling gabi ko sa cruise, kami ni Carlos ay naghapunan sa main restaurant sa unang pagkakataon mula noong unang araw. Hindi na ako kailangang magtago, hindi na magpanggap, hindi na matakot. Carlos, sabi ko habang nagtoast kami ng tiyampag. Hindi ko alam kung paano ka pasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko. Roberto, ikaw ang nagligtas sa sarili mong buhay. Kaibigan mo lang ako sa pakikipagsapalaran. Pero gusto kong malaman mo na ang karanasang to ay nagbago rin sa akin. Naalala nito sa akin na ang mga lalaki sa edad natin ay may marami pa ring mayaalay sa mundo. Maraming lakas na maipakita. Ano ang gagawin mo pagbalik mo sa lupa? Babalik ako sa Manila at sisimulang mabuhay ng mas buo ang buhay ko. At ikaw, Roberto, ano ang gagawin mo? Sisiguraduhin kong magbabayad si Miguel sa ginawa niya. At pagkatapos, sisimulang mabuhay para sa sarili ko sa unang pagkakataon sa 64 taon. Sa Sabado ng umaga, nang dumating ang cruise ship sa pantalan ng Miami, hindi na ako ang parehong lalaki na sumakay sa barkong, yon 7 araw na ang nakalipas. Ako si Roberto Santos, pero ganap na bagong bersyon ng sarili ko. Mas malakas, mas matalino, mas determinado kaysa dati. Kami ni Carlos ay nagpaalam sa pantalan ng may luha sa mga mata. Pero may pangako rin na magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan magpakailanman. Higit siya sa kaibigan sa mahahalagang araw na yon. Siya ang kapatid ko, kaalyado ko, tagapagligtas ko. Roberto, sabi niya sa akin habang nagkakayakapan kami sa huling pagkakataon. Tandaan mo na hindi ka na ang lalaking nagsasakripisyo ng tahimik. Ikaw ang lalaking lumalaban para sa buhay niya at nanalo. Huwag mong kalimutan ang lakas na natuklasan mo. Hindi ko malilimutan, Carlos, at hindi ko rin malilimutan na noong pinakakailangan ko ng isang tao, lumitaw ka na parang anghel sa buhay ko. Ang flight ko patungong Quezon City ay umalis sa 3 oras PM, sapat ang oras para tawagan si Detective Reyes at kumpirmahin na handa na ang lahat para sa darating. Ginoo Santos, sabi ng detective sa akin, handa na ang lahat. Sa sandaling lumapag ka, diretso tayo sa police station. Nakita na ng chief ang lahat ng ebidensya na isinend ko sa kanya at handa na maglabas ng arrest warrant. Sa buong flight pabalik sa Quezon City, hindi ko maiwasang pag-isipan ang lahat ng nangyari. 1 linggo na ang nakalipas. Ako ay isang 64 taong gulang na lalaki na tahimik na nabubuhay na naglaan ng buong buhay para pasayahin ang iba, na hinayaang maliitin at balewalain. Pero ang 7 araw na yon sa cruise ay ganap na nagbago sa akin. Natuklasan ko na may estratehikong katalinuhan ako na hindi ko pa nagamit, tapang na hindi ko pa naipakita, determinasyon na hindi ko pa kailangan. Nang lumapag ang eroplano sa Quezon City, si Detective Reyes ang naghihintay sa akin sa airport. Siya ay isang lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang. Matangkad na may kulay abo na buhok at presensya na agad na nagbigay ng tiwala. Ginoo Santos, sabi niya habang nagkakamayan. Karangalan ko na makilala ka ng personal. Ang ginawa mo sa cruise na yon ay pambihira. Detective, ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para mabuhay. Hindi po, Ginoo. Higit pa sa pagiging buhay ang ginawa mo. Inorkestra mo ang pagbagsak ng sarili mong anak nang may katumpakan na kahit ang pinakakaranasang detective ay hinahangaan. Diretso kaming pumunta sa police station, kung saan naghihintay sa amin si Chief Carlos Martinez. Siya ay isang seryosong lalaki na humigit kumulang 40 taong gulang na maingat na sinuri ang lahat ng ebidensya. Ginoo Santos, sabi sa akin ng chief pagkatapos marinig ang buong pahayag ko. Sa 15 taon ko bilang chief, hindi pa ako nakakita ng kaso na kasing ganda ng dokumentado ng biktima mismo. Ang recordings, financial evidence, statements ng crew ng cruise, lahat ay bumubuo ng kaso na matibay na parang bato. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Ngayon ay maglalabas kami ng arrest warrant para kay Miguel Santos sa attempted murder, criminal conspiracy, at financial fraud. Kay Clarita Santos sa criminal conspiracy at complicity in attempted murder. Pareho silang arestado bago matapos ang araw. 2 oras pagkatapos,
Nakaupo ako sa sala ng sarili kong bahay, naghihintay. Si Detective Reyes ay nagpumilit na manatili sa akin, hanggang arestado, sina Miguel at Clarita sakaling magdesisyon silang magdesperado. Sa alas negatibo 6:00 ng gabi, tumunog ang cellphone ko. Si Chief Martinez. Ginoo Santos, may balita ako. Aestado na sina Miguel at Clarita. Nakita namin sila sa bahay nila. Mukhang naghahanda para tumakas sa bansa. May nakahandang maleta at ticket ng eroplano patungong Toronto. Nakaramdam ako ng halo ng ginhawa at malalim na kalungkutan. Ginhawa dahil ganap na ligtas na ako. Kalungkutan para sa huling kumpirmasyon na talagang gusto akong patayin ng anak ko. Ano ang mangyayari sa kanila ngayon? Haharap sila sa hustisya. Sa lahat ng ebidensya na mayroon tayo, malamang na mahabang sentensya sa kulungan ang matatanggap nila. Si Miguel ay nahaharap sa charges na maaring magresulta sa 20 taon sa kulungan. Si Clarita bilang accomplice ay hanggang 0 taon. Nang gabing yon, mag-isa sa bahay ko sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo. Umupo ako sa paborito kong armchair at nag-isip tungkol sa lahat ng nagbago sa buhay ko. Hindi na ako kailangang mabuhay ng takot sa sarili kong anak. Hindi na ako kailangang magpanggap na hindi ko alam kung gaano siya kalupit. Hindi na ako kailangang magsakripisyo ng kaginhawahan ko para sa isang taong hindi nagpapahalaga sa akin. Pero higit sa lahat, natuklasan ko ang isang bagay tungkol sa sarili ko na hindi ko alam. Kayang-kaya kong lumaban para sa sarili kong buhay at manalo. Ang mga sumunod na buwan ay isang whirlwind ng legal na proseso. Kailangan kong mag-testify sa trial. Harapin si Miguel sa korte. Muling buhayin ang lahat ng detalye ng kanyang pagtataksil. Masakit ito, pero liberating din. Sa panahon ng trial, sinubukan ni Miguel na magpanggap na ang repentant na anak, na isang lalaki na gumawa ng kakilakilabot na pagkakamali, pero talagang minamahal ang tatay. Pero napakalakas ng ebidensya. Ang recordings, text messages, testimony ng lalaking hinir niya para patayin ako, financial evidence, lahat ay nagpapakita ng larawan ng isang lalaki na malamig na nagplano ng pagpatay sa sariling tatay. Sa araw na inanunsyo ang sentensya, sinentensyahan si Miguel ng 18 taon sa kulungan. Si Clarita ay nakatanggap ng 8 taon. Nang marinig ko ang verdict, hindi ako nakaramdam ng tuwa, pero nakaramdam ako ng hustisya. Pagkatapos ng trial, gumawa ako ng mahahalagang desisyon tungkol sa buhay ko. Ibinenta ko ang bahay na tinitirhan ko sa loob ng maraming taon. Ang bahay na puno ng masakit na alaala. Gamit ang pera mula sa pagbebenta, bumili ako ng maliit at komportableng apartment sa bagong lugar ng lungsod. Pero ang pinakamahalaga ay ang ginawa ko sa oras at enerhiya ko. Nagsimula akong magboluntaryo sa isang help center para sa matatandang lalaki na biktima ng pang-abuso sa pamilya. Ang karanasan ko ay nagturo sa akin na maraming lalaki sa edad ko ang nagdurusa ng tahimik. Hinahayaang abusuhin ng sariling pamilya dahil sa paniniwalang wala silang opsyon. Mga Ginoo, sasabihin ko sa mga lalaking pumupunta sa center na naghahanap ng tulong. Gusto kong ikwento sa inyo ang kwento kung paano sinubukan akong patayin ng sarili kong anak at kung paano ko hindi lang nailigtas ang sarili ko kundi dinala rin siya sa hustisya. Bawat ulit na ikukwento ko ang kwento ko, nakikita ko sa mga mata ng mga lalaking yon ang parehong pagbangon na naranasan ko sa kruis. Ang pag-unawa na hindi sila doomed na maging biktima, na may higit na lakas at resources sila kaysa sa inakala nila. Kami ni Carlos ay pinanatili ang aming pagkakaibigan sa pamamagitan ng weekly phone calls at occasional visits. Siya ay naging higit pa sa kaibigan. Siya ang battle brother ko, ang taong tumulong sa akin na matuklasan kung sino talaga ako. 1 taon pagkatapos ng cruise, bumisita si Carlos sa akin sa Quezon City. Nagkainan kami sa bagong apartment ko nang magtanong siya ng isang tanong na nagulat sa akin. Roberto, nagsisisi ka ba na inilantad mo si Miguel? Nakaramdam ka ba ng nostalgia sa relasyon niyo noon? Carlos, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ang relasyong akala ko mayroon ako kay Miguel ay hindi kailanman umiral talaga. Ilusyon ito batay sa pangangailangan kong maniwala na pinalaki ko ang isang mabuting tao. Ang katotohanan ay lagi siyang manipulative, lagi siyang makasarili, lagi niyang nakita ako bilang paraan para makuha ang gusto niya. Iyon lang ang hindi ko gustong makita. At hindi mo ba na-miss na magkaroon ng pamilya? May pamilya ako, sabi ko, ngumingiti. May ikaw. May mga lalaki sa center na naging kapatid ko. May buhay ako na puno ng mga taong nagpapahalaga sa akin, kung sino ako, at hindi kung ano ang makukuha nila sa akin. Sa 2nd anibersaryo ng pagbalik ko mula sa kruise, nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na sumisimbolo sa ganap kong pagbabago. Nag-sign up ako sa dance classes. Sa 66 taong gulang,
Natutunan kong sumayaw ng swing, salsa, at ballroom. Ginoo Santos, sabi ng dance instructor ko, isang 30 taong gulang na binata na nagngangalang Luis. Hindi pa ako nakakita ng taong sa edad mo na gumagalaw ng may ganoong kumpiyansa at grace. Saan mo natutunan ang ganoong self-confidence? Natuto ako sa dagat. Sagot ko ng ngumingiti. Natuto akong kapag lumalaban ang isang lalaki para sa buhay niya. Natutuklasan niya ang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Ngayon, kapag tumitingin ako pabalik sa 7 araw na yon sa kruise, hindi ko nakikita ang mga ito bilang pinakamadilim na araw ng buhay ko. Nakikita ko ang mga ito bilang mga araw na nagligtas sa akin. Ang mga araw na nagturo sa akin kung sino talaga ako. Ako si Roberto Santos, isang lalaki na nakaligtas sa pinakamalalim na pagtataksil na maisip. Ako ay isang lalaki na nagbago ng sariling anak mula mga ngaso hanggang biktima. Ako ay isang lalaki na sa 64 taong gulang ay natuklasan na hindi kailanman huli para maging muli. At kung may ibang lalaki sa edad ko na nakaramdam ng kawalan ng kakayahan, maliitin, o pagtataksil ng sariling pamilya, gusto kong malaman niya na may lakas sa loob niya na kayang igalaw ang bundok. Kailangan lang niyang magdesisyon na gamitin ito. Dahil kapag ang isang lalaki tulad ko ay nagsabi, kung yon ang gusto mo, anak ko, sige, gawin mo. Pero 3 beses kang magsisisi, hindi ito walang laman na banta. Ito ay pangako na tutuparin niya hanggang sa dulo. At nagsisi si Miguel. Nagsisi siya ng aestuhin siya. Nagsisi siya ng hatulan siya. At magpapatuloy siyang magsisi araw-araw sa susunod na 18 taon na gugulin niya sa kulungan na naalala na ganap niyang in-underestimate ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Nagustuhan mo ba ang kwento ko at saang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagbigay ako ng higit pang kwentong ganito. Maraming salamat na sa suporta. Hinihintay ko ang mga komento mo tungkol sa kwento. Sa video, makikita mo ang 2 bagong life stories na inirerekomenda ko mula sa puso. Marami pang iba sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na life story na may pagmamahal at respeto mula sa payo ng tatay.